Kawikaan 16, talatang 1, 3, 9, at 21. Ang mga balak ng isipan ay sa taon nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang mananaig sa wakas. Maliit pa tayong bata, may mga pangarap na tayo. May mga gusto na tayong maabot sa buhay. May mga pangarap tayong simple lang, at may mga pangarap din naman tayong sobrang tataas. May mga pangarap tayong naabot na natin. Pero may mga pangarap tayong hanggang ngayon, pangarap pa rin. Hindi masamang mangarap. Gusto nga ng Diyos, tayo'y nangangarap, nagbabalak at nag-iisip. Basta huwag lang nating kakalimutan na ang Diyos ang nagpapasya kung ito'y magtatagumpay o hindi. Kaya mahalagang ipinagkakatiwala daw natin sa Panginoon. Sabi ni Haring Solomon, ang lahat ng ating mga pangarap, ang lahat ng ating iniisip, at lahat ng ating mga binabalak sa buhay para magkaroon ito ng pagtatagumpay. So we make plans, but the Lord has the final word. Tayo po ang nagpaplano, nag-iisip, nangangarap, pero ang Diyos ang nagbabasbas para ang lahat ng balak natin, lahat ng pangarap natin ay magkaroon ng katagumpayan. Kaya mahalagang may plano. At kapag may plano na, isinasangguni natin sa Diyos ang mga plano natin para ito'y kanyang basbasan. Hindi pwedeng kesera-sera, whatever will be, will be. Walang mangyayari sa buhay natin kung ganyan ang ating prinsipyo sa buhay. Halimbawa, mga pag-aasawa. Kapag ang pag-aasawa wala sa plano, magdurusa yan. Maghihirap yan at hindi natin alam kung anong kahihinatnan. Yung bang kababata pa, mag-aasawa na, magiging batang ina, magiging batang ama. So anong pwedeng mangyari sa kanila? Anong ikabubuhay ang pwede nilang ibigay sa pamilyang kanilang bubuin? Kasi nga, wala sa plano. Pagpapagawa ng bahay na wala sa plano. Kapag walang plano ang pinapagawa niyong bahay, kung paano lamang ito, hindi maganda ang kalalabasan syempre. Kumpara doon sa may plano. Pag-aanak, alam nyo, kahit mga pag-aanak natin, may plano dapat. Kaya di ba meron tayong kung tawagin, family planning. Para sa tamang lugar ng pag-aanak. Hindi yung sunod-sunod yung anak, mahihirapan tayo. Hindi yung sobrang dami ng iaanak natin, dahil magdurusa rin tayo. Dapat alam natin yung tamang gap, kung kailan ka dapat muling manganak, at kung ilan lang ang pwede mong maging anak para maibigay ang magandang kinabukasan sa kanila. Pero kung wala sa plano, kaya maraming naghihirap na mga Filipino. Kasi wala sa plano ang lahat ng bagay na ginagawa nila sa buhay. Kaya sabi ni Santiago, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 16, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito at ganong bayan at isang taong kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit, kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Hindi naman tayo pinagbabawalang magplano. Ang ipinagbabawal sa atin, yung plano tayo ng plano, pero hindi natin isinasangguni sa Panginoon.
at hindi hinahanap ang kanyang kalooban. Kaya sabi ni Santiago, magplano kayo pero sabihin nyo kung loloobin ng Panginoon. Ito ang gagawin ko, ito ang plano ko. In other words, isinasangguni sa Diyos ang kanyang balak, ang kanyang plano, ang kanyang mga pangarap at mga naisin sa kanyang buhay. Dahil alam ng langit ang punot dulo ng lahat. Kaya dapat nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos to make our plans realize. Kaya, pray for your plan to get God's approval. Ito ba ay God's will or my will? Yan ang dapat tanong natin palagi. Yung bang gusto ko lang o gusto ng Diyos? Yung bang pangarap ko lang o pangarap ng Diyos para sa akin? Plan tayo ng plan. Gusto ba ng Diyos ang plano natin? O tayo lang ang may gusto? Approve ba sa Diyos yan? Or approve lang sa atin? Halimbawa, yan bang girlfriend mo? Yan bang boyfriend mo? Approve ba yan sa Diyos? Tapos kapag naging mag-asawa na kayo, isisisi mo sa Diyos. Sasabihin mo, Lord, bakit niyo ako pinarurusahan? Bakit niyo ako binigyan ng asawa ng ganito? Ops, teka lang. Ikaw ang pumili niyan. Hindi ang Diyos. Ang tigas kasi ng ulo mo. Yan bang trabaho mo? Yan bang business mo? Approve sa Diyos. Yan bang ginagawa mo? Approve sa Diyos. Banat ka ng banat, hindi pala approve sa Diyos, walang mangyayari dyan sa ginagawa mo. Dahil kapag ang isang plano hindi nagsasucceed, isang reason, hindi yan approve sa Diyos. At minsan naman successful ang plano, pero it doesn't mean approve sa Diyos. Like posting on Facebook. Why we post pictures on Facebook? Yung totoo. Diba nagmamayabang? Kuminsan? Yung iba naman ang iinggit? We want people's approval. Gusto nating madaming mag-like, madaming mag-comment, mag-appreciate ng post natin. Listen, kahit makakuha ka ng 10,000 likes, makakuha ka ng 1 million views, 1 million likes, pero hindi naman like ng Diyos yung picture mo, hindi naman like ng Diyos yung video mo, it is a waste of time. Ang hinahanap kasi dapat natin is God's approval. Yung gusto ng Panginoon, yung approve sa Diyos. Ang ginagawa natin, kahit approve yan sa tao pero hindi approve sa Diyos, walang kwenta ang lahat ng bagay. So how do we know if our plans is approved to God? Paano natin malalaman kung yung ginagawa natin, yung plano natin, yung gustuhin natin, yung nilalakaran natin, yung ginagawa natin ngayon, approve sa Diyos? Una, check your motives. Kapag masama ang motibo, tiyak hindi yan approve sa Diyos. Alam ng Diyos ang motibo ng isang tao, kaya ginagawa niya ang isang bagay. Kaya pag tinignan natin, kaya kung may masama kang motibo, may masama kang plano, hindi yan naaprubahan ng Diyos. Halimbawa, plano niyang mag-abroad para yumaman. Bakit? Para mahigitan ng mga kapatid at kapitbahay. Planong palakihin ang bahay. Bakit? Hindi para lumuwag ang kanyang kilusan, kundi para higitan ng bahay ng kapitbahay. Planong mag-aral at kunin lahat ng halos ng kurso. Hindi para matuto at dumami ang alam, kundi para mahigitan ng pinsan. Planong bumili ng kotse, ng cellphone, ng aircon, at ng kung ano-ano pang mga bagay, hindi para maginhawahan, kundi para magyabang lang sa iba. Hindi yan naaprubahan ng Diyos. Dahil kapag masama ang motibo, tandaan niyo palagi, disapprove yan sa Diyos. Santiago 4:23. Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan lang ang inyong kalayawan. Kaya mahalaga ang motibo sa lahat ng plano,
sa lahat ng pangarap, sa lahat ng minimithi natin sa buhay para aprubahan ng may kapal. Check your Bible. Know God's Word. Dapat nagbabasa tayo ng Biblia every day. Dapat sa ulo natin ang salita ng Diyos. Dapat alam nyo ang standard ng Diyos mula sa kanyang mga salita para ma-discern natin if it is approved or disapproved to Him. Because the more we read the Bible, the more na nakikita natin yung kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya tatandaan nyo palagi, may plano tayo, may gusto tayo, pero sa Diyos, ang pagbibigay ng approval ng lahat ng plano natin.